As I was reading on Jeremiah, grabe yun ang mga struggles ni Jeremiah the prophet. Bata pa to siya, na mo na siyang prophet. O kasagaran siya mga tag na alang sa mga hari sa nagkalain-laing mga nasod. Sama sa Babylonia, sa Judah, o sa lain bang mga lands. Kasagaran kasi ang mga panag na dilikit tuuhan sa mga tao. Para na kay King Zedekias na di baliwala rin ang tagna kay feel nila nga dili daw sakto. Nagasalig sila silang kagalingong kusog ug wala magsalig silang Ginoo, nagsalig sila mga Dios ug may nahimong hinungdan sa ilang pagkahulog. Napo siya kauban nga si Barok o sa iyang kanuning kauban. Loyal kayong na nagsunod yun kay Jeremiah. Grabe itong mga kasakit nila Jeremiah, nagyatubang giunlod siya sa pita, gibilanggo, ginabunog. Pero siya nagapabiling gyapong matinudaan sa Ginoo sa pagmensahe, sa pagpanagna gikan sa Ginoo. O kung ako ni i-relate sa akong personal life, sabi na yung mga gayon nga mas na nagsalig ko sa una-una kaysa pulong sa Ginoo. May mga times na mo gay pinaka-root nga nung mo encounter tag mga falls, mga struggle. Kaya kita nagalihok lang ta bahin sa atong kusog, bahin sa atong panghunahuna. Wala nato ginaugat ang atong thinking process, wala nato ginaugat sa pulong sa Ginoo nga mo ay tinubdan. Kaya nag-ingon po na dira sa Joshua chapter 1 verse 8 na kung nga dapat iligid nato ibulag ang libro sa balaod gikan sa atong baba. Nga kanunay magapalandong ta sa iyang pulong adlaw ug gabi nga atong mahimatngonan sa pagbuhat unsay na sa tanang naisulat sumala dinha. Og sa ana kung ato gyud ang padayonon magma successful not in a material way but in a spiritual way. Mosunod ra gyud na diya ang mga physical needs pero unahan gyud sa Ginoo ang atong spiritual needs. So mao ra to ako maingon o hapit ako mabot sa church. Just look at that view. So anyways, daghang salamat and God bless you all. Peace.